Ano ba ang mark of the beast na propesiya sa Biblia, no? Sa final days. Bakit maraming Kristiyano ang natatakot, no? Sa mark of the beast. At maraming Kristiyano ang hindi magpatatatak. Actually, yung mga ganyang usapin, no? Yan ay ibig sabihin hindi nakakaunawa sa Biblia. Hindi nakakaintindi. Actually, ang mark of the beast ay makakabuti, no? Sa tao. At makakabuti ito sa gobyerno. No, ipapaliwanag ni Tomas kung bakit ang mark of the beast ang solusyon, no, sa problema ng mundo. At hindi ito dapat katakutan. Well, ang dapat matakot dito yung mga hindi naniniwala, no? Sapagkat sila yung parurusahan. Sila yung uusgahan, no? Ngayon, ang mark of the beast, no, pag nagkaroon ng digital currency, there are 3 ways, no? Ang sabi ng Biblia. Hindi naman sinabi na kailangan magpamarka ka. Yung sinasabi ng microchip, i-implant daw sa noo o dito sa wrist mo, no? Hindi naman yun ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, there are 3 ways, no? Either mark, to have a mark, or his name, or his number, no? So, ibig sabihin, yung mark, mostly, yun yung mga criminals, no? Kasi ang plano ni Tomas, pag one world leader na siya, at nasa Biblia rin yan, no? He will cause it small and great, rich and poor, no? The free and those in prison, no? To be equal. So, kasi ang plano ko dyan, mamarkahan niya mga prisoners, no, para makalaya na sila. Kasi una sa lahat, ang laking pondong ginagastos ng gobyerno dyan sa pagpapakain, utilities, and providing them board and lodging, no? So, pag nagkaroon na tayo ng one world government, automatic yan, no? They will have the mark. Meaning, a microchip will be implanted in their wrist, no? So that they can live normal people, no? But they are already monitored 24/7, no? With state-of-the-art surveillance. Yung microchip, once they violate, no, then they cannot buy or sell. Okay? So, ang nangangahulugan, yung microchip na i-implant, hindi naman yan sa mga ordinary na tao. Ayan nga yung pinaliwanag ko sa mga Kristiyano, no, na enlightened sila nung ako na nagsalita. Kasi hindi naman yun ang sinasabi ng Biblia, no? 3 category, either magpamarka ka, o kaya yung maniwala ka, no? Kaya yung pangalan ng beast, no? Tsaka yung numero niya. So, 3 klase yan. Okay? So, I hope this shed light, no? Sa mga Kristiyano na natatakot na huwag kayong magpamarka na ano. Kasi hindi nga, ang mga pastor kasi, ang trabaho niyan manakot, tapos mangingi ng donasyon, no? Takutin kayo. Kasi ever since ganyan niya, kaya ang Kristiyano, yan ang false religion talaga. Kasi pati yung takutin kayo, pag namatay daw kayo, mapunta kayo sa impyerno langit, na hindi naman yan ang tunay na interpretasyon ng Torah, no? Ng original. Yan ay ginawa nila, invento nila, nire-define nila yung Torah para takutin yung tao, no? Kaya huwag kayong magpapaniwala sa mga yan.